Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, March 2, 2024. Isa pong paksa ang pag-usapan natin upang bigyan ng koro-koro mga kababayan, mga barangay, mga kapatid. Ito po ay may kaugnayan pa rin sa Senado. Alam po natin na mayroon pong isinusulong na People's Initiative, PI. At ito po ay naging mainit na isyu o talakayan sa ating lipunan. Sapagkat dito po sa isinusulong na People's Initiative o PI, ang paksa po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay yung tungkol po sa Constituent Assembly, kung saan isinusulong dito na dapat magkaroon ng Constituent Assembly upang sumulat ng panukalang pagbabago o pag-amenda sa ating saligang batas. At ang tingin po rito ng lahat, di umano, ay pagsasalaula sa ating saligang batas. Ngunit sa atin pong personal na pananaw, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po ay nararapat na isulong at magtagumpay. Bakit po? Sapagkat sa kasalukuyan po ng ating saligang batas, ang sinasabi po under Article 17, Section 1, na tatlong paraan kung paano magkakaroon tayo ng panukala sa saligang batas. Ito nga po ay una, ang Constituent Assembly, na kung saan ang Kongreso by 3/4 votes, pagsasama ang Senado at ang pababang kapulungan at i-convert ang kanilang nabanggit na kapulungan into what we call Constituent Assembly to write the proposed amendments to the Constitution by 3/4 votes. Na ibig po sabihin, although walang maliwanag na o walang maliwanag na sinasabi ang saligang batas na kung ito ba ay pagbubutuhan nila in a joint assembly, whether voting separately or jointly. Wala pong nasasaad sa saligang batas. Basta ang sinabi lamang, Congress by 3/4 votes shall convert itself into a Constituent Assembly. So ang common interpretation po dito, 3/4 votes of the Senate and 3/4 votes of the House of Representatives. So sa 20 senador, ibig po sabihin, kailangan at least 18 na senador ang bumuto, na napakahirap po o imposibleng makamit. Kaya simula po noong 1987 hanggang ngayon, hindi po yan nangyayari na yung 18 senators ay sumang-ayon. Kaya mula po noong 1987 hanggang ngayon, wala pong nagawang pagbabago sa saligang batas.
pangalawang mode po dyan, ibig sabihin yung the other alternative of proposing amendment to the Constitution is by way of constitutional convention, na kung saan bawat legislative district ay maghalal ng kanilang delegates to the Constitution. Napakagastos po. At yung pangatlo naman, itong People's Initiative, magastos din, pero kung talagang kinakailangan, dapat pong gawin. Sa ilalim po ng People's Initiative, 3% in every legislative district of the total votes kailangan sumang-ayon, and 12% the whole nation in totality dapat sumang-ayon sa nabanggit na People's Initiative. So, sa kasalukuyan po di umano napakabilis na makuha, at ang sabi sa balita mayroon ng ganong boto. Kaya nga ito ay inaatake ng husto pati ang COMELEC sapagkat nais ito ay pahinto lalo na po ng Senado. Ngayon ang atin pong paksa dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay tungkol po sa Senado na dapat ito po ay mabuwag. And the only way to do it is to go on with this People's Initiative, sapagkat hindi nga po papayag ang Senado na mabuwag sila. So, kung maisusulong po ang People's Initiative, kung saan sinasabi po dito that Congress shall convene in a joint session voting jointly. Sa ganitong paraan po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, madali pong mabuwag ang Senado. Bakit madaling mabuwag? Sapagkat kung voting jointly po, kung mayroon tayong 300 congressmen plus 24 na senador, 324 divided by 4 times 3, regardless of whether it is a vote of senators or congressmen. Tiyak po na ma-outvoted dito ang Senado. Kaya ayaw po nila. At once na maisulong po ang People's Initiative, mabuwag ang Senado sa ganitong paraan, sigurado po na yung political aspect ng ating saligang batas ay mababago po. Ano po ang political aspect na gusto po nating baguhin dito? Na dapat po from presidential form of government, tayo po ay maging parliament. Ito po ang ating advocacy, to become a parliament. Na ito din po ang tinututulan una ng Senado, sapagkat under the parliamentary system, isa na lang po ang magiging legislative body. Ito po ang parliament. So wala na pong Senado. Sa makatuwid, buwag na po ang kanilang opisina. At ang kinatatakutan naman po ng sambayanan, kung tayo ay magiging parliamentary, and common objection po dito, number 1, ang mga tao, directly, the people will not be voting directly of the chief executive in the person of Prime Minister, sapagkat under the parliamentary type of government, ang Prime Minister po as chief executive shall be voted from among by the members of the parliament from among themselves. So pipili po ang parlamento ng Prime Minister
mula sa kanilang sarili. So the people will no longer be given the rights to vote for the chief executive. At ang tingin po natin ng sambayanan, una, that is undemocratic sapagkat inaalisan ng karapatan ang sambayanan para bumoto ng kanilang Pangulo o Prime Minister. Pangalawa po dyan, ang paningin, at ito yung prime objection ng masa, sinasabi po nila na this is a way for the present President Ferdinand Marcos Jr. to perpetuate in office sapagkat hindi siya pwedeng mag-re-elect as President but he can be elected as Prime Minister. Ito po siyempre ay speculation lamang sapagkat hindi naman talaga assurance yan. Si Martin Romualdez halimbawa, si Bongbong Marcos ay magiging Prime Minister. Well, pag-usapan po natin yan mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ng hiwalay. Pero ang topic po natin ngayon na gusto nating bigyang diin ay itong tungkol po sa Senado. So with the presence of the Senate, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sabi nga po natin, it stands obstacle for the meaningful changes in the lives of the Filipino people sa pamamagitan po ng pagpapahirap o pagtutol sa anumang pag-amyenda meaningfully ng ating saligang batas. Kaya po, nais natin mabuwag ang Senado na yan sapagkat habang naririyan yan, hindi po magkakaroon ng makabuluhang pagbabago sa ating saligang batas. Una pong dahilan kung bakit natin buwagin ang Senado. Sa ngayon po, ang trabaho ng Senado is duplication with the lower house. Bakit po? Sapagkat bago po maging batas ang isang panukalang batas, dapat po aprubahan ng kapulungan o mababang kapulungan or House of Representatives. Na ito pong House of Representatives ay binubuo nga po ng mahigit 300 sapagkat bawat legislative district mayroon pong representative in the House of Representatives. So kung titingnan po natin, democratic ito. Whereas itong Senado po, they are voted nationwide. So specifically, wala po silang specific na lugar na kanilang kinakatuban bagkus buong Pilipinas. Ngayon, ano po ang negative dito? Ang Senado po, as a duplicate body of the lower house, an additional expenses po. Sapagkat kahit approve na sa lower house ang batas, kung ayaw aprobahan ng Senado, hindi rin po magiging batas yan. Vice versa. Kahit approve na po sa Senado, kung hindi aprobahan ng lower house o House of Representatives, hindi po magiging batas ang anumang panukalang batas. So in other words, approve na sa isang kapulungan, sa mababang kapulungan, kung ayaw ng mataas na kapulungan ng Senado, hindi magiging batas. In the same way na kahit approve na sa mataas na kapulungan, kung ayaw aprobahan ng mababang kapulungan, hindi rin po magiging batas. Sayang lang po. So, makikita po natin yung gastos dyan. Kung gumagastos po ng sabihin mo ng 10 bilyon ang
mababang kapulungan, most likely, ganun din po ang Senado. So that makes us 20 billion for 1 year just for purposes at making a law. Whereas kung isa lang pong kapulungan yan, 10 billion lang ang ginastos natin. So nakatipid po tayo ng kalahati o 100% of the expenditures of one body. Alam naman natin na pakagastos ang legislature being one branch of government. So doon pa lamang po, kung isa na lang ang kapulungan natin, parlamento lang, nakatipid na tayo. We cut 100% expenditures intended for the legislature. Number one po yan, mga kabarangay, mga babayan, mga kapatid. Sa isang bansa na naghihirap, dapat lamang po na tayo ay magtipid. Pangalawa po, ang sinasabi natin na hindi po democratic kung tayo ay mag-shift from presidential to parliamentary type. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, on the contrary, yung present sit-up po natin ngayon is the most undemocratic. Kung bibigyan po natin ng analysis ito, the present sit-up of government with the Senate is the most undemocratic. Bakit po? Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Tingnan po natin ito. Una, sinasabi natin that ours is a government of laws, not of men. Ano po ibig sabihin yan? That we are being governed by laws enacted by Congress. Take note, we are governed by laws enacted by Congress. Bakit po? Sapagkat lahat ng ating government officials, including the President, are there in their respective offices only to implement the laws. Kaya nga sa saligang batas, ang tungkulin ng Pangulo is to execute the laws of the land. Wala na po siyang ibang tungkulin. Yung lahat ng opisyalis under the executive department ay katulong ng Pangulo sa buong Pilipinas to execute the laws, ipatupad ang batas na ginawa ng Congress. So we are governed by laws, not of men. At tingnan nyo po, under the present set-up, Congress make laws, the executive department under the President execute the laws, ipatupad ang batas. When there is question relative to when there is a question of any provision of laws relative to the actual situation committed by the citizens, pasok ang judiciary under the Supreme Court to interpret the laws. So in other words, the act of governance is constituted of three main acts of governance. One is to make laws, secondly, to execute the laws, and number three, to interpret the laws. Yan po ang dahilan kung bakit sinasabi natin that ours is a government of laws, not of men. At yan po ay katotohanan sa buhay ng mga Pinoy. So, balik po tayo. We are governed by laws. At sinong gumagawa ng batas? Congress, constituted of two equal and independent bodies, namely the House of Representatives and the Senate. Ang Senado po ay 24 lamang.
24 na senators. Okay? At ang masakit po dito, masaklap dito, out of 24, halos magkakamag-anak. Sa ngayon halimbawa, magkapatid po si Pia at si Alan, magkapatid si JB Ejercito at si Jingo Estrada. So, 4 na po yan. Mag-ina si Mark Villar at si Cynthia. So, doon pa lamang, meron na tayong 6 kakapatid yan. At ayon nga sa mga survey, pagpasok ng 2025, pwede raw po maging 3 ang tolpo. Sa ngayon, si Rapi, si Erwin, pumapasok sa survey at maaring si Bintolpo. In other words, ang Senado po ay magkakamag-anak. Now, ilan milyon po mayroon tayong mga Pilipino sa ngayon? 100, sabihin na po natin 120 million. Hindi po malayo. 120 million po kasama yung mga hindi rehistrado. So in other words, 120 million kontrolado ng 20 senador. Bakit? Pag hindi sila, the Senate can make or unmake laws by majority votes. So 24, ang majority votes po niyan ay 13. With 13 senators, magkakaroon po sila ng valid quorum to do business. And the majority of the 13 senators could make or unmake laws. So, majority of 13 is 7. So, ano po ang implication? Yung 120 million Filipinos, ang kanila pong kapalaran, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kontrolado at least ng 7 tao na pwedeng magkakapatid, mag-ina. Imagine how democratic or undemocratic it is na ang kapalaran po ng 120 million Filipinos ay nasa palad ng at least 7 tao. Example po, very concrete example sa ngayon, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid. Just to please the Senate, which oppose the People's Initiative. As a compromise, ang sinasabi ni PBBM, o sige, magkakaroon tayo ng pagbabago. Pero economic provision lang. Kasi yun ang gusto ng Senado. Bakit economic provision? Upang hindi mapakialaman yung aspetong politikal ng saligang batas na baka buwagin ang Senado kapag nagtagumpay itong kasalukuyang People's Initiative. Baka biglang ang House of Representatives ay biglang mag-propose ng shifting from the presidential to the parliament. So ano po ang ibig sabihin nito? Dahil lamang sa kagustuhan nilang protektahan ang kanilang sarili, huwag matanggal ang kanilang opisina, tututulan nila ang pagbabago, ang makabuluhang pagbabago sa ating saligang batas. Kaya nga po, mula 1987 hanggang ngayon, hindi po nagkakaroon ng pag-aminda sa ating saligang batas. Sapagkat nariyan ang Senado na siyang nagkokontrol sa ating kinabukasan.
At ang masama po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang tinitingnan po nila ay ang interest lamang ng kanilang mga pamilya, ng kanilang mga sarili upang manatili sila sa Senado at the expense of the Filipino people. So ito po ang napakasakit dito. The Senate, pangatlo pong dahilan dyan, the Senate is a vestige of oligarchy in the Philippines. Sapagkat ano po ang ibig sabihin ng oligarkiya? Ang isang lipunan ay kontrolado ng iilang mayayaman at sila ang nagpapatakbo in reality sa lipunan na yan. Sa isang oligarchaic, sa isang oligarkiya na lipunan, hindi po umuunlad ang masa. Sila ay nananatiling alipin ng iilang mayayamang pamilya na may hawak ng kapangyarihang ekonomiya, politikal at panlipunan sa isang bansa. At ito po ang dahilan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na kahit anong pagsisikap natin, ang masang Pilipino ay mananatiling mahirap hanggat nariyan po ang oligarkiya na yan na napakahirap bugin sapagkat tanga nila ang kapangyarihang politikal, ekonomiya at panlipunan. Social, economic, and political power kontrolado po ng iilang pamilyang ito through the Senate being the vestige of oligarchy. Kaya kailangan po mabuwag ang Senado. And the only way to do that is shifting from presidential to parliamentary type of government. Ngayon, at inuulit po natin, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, that the only way to do that is to go on with this people's initiative. Ang objection po natin dito, ang objection ng marami dito sa PI, una, ang sinasabi po nila, hindi naman yan galing sa taong bayan. Peke po yan. Sapagkat ang simulan nito si Martin Romualdez at ang mga congressmen. Well, assuming for the sake of argument, which is anyway, is most likely true. Pero ang sinasabi po natin, regardless of the evil motive of the people, of those people behind it, we don't care. Because what we do care is to go on with this initiative being the only way to shift from parliament, from presidential to parliament. Ngayon, sinasabi natin, kasi this is a way to perpetuate Marcos or perhaps to ensure that Martin Romualdez would become a prime minister. Kalokohan po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Panlilin lang po sa masang Pilipino na madaling mapaniwala sapagkat hindi nag-iisip ng tama. Ano pong kasiguraduhan na kapag tayo ay nag-shift from presidential to parliament, si Marcos ay mananatili sa kanyang opisina bilang prime minister, from president to prime minister. Si Martin Romualdez ay magiging prime minister. Hindi po totoo yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Sapagkat lahat po ng membro ng parliament ay boboto ng taong bayan sa kanilang mga distrito. So we cannot even sure kung mananalo pa sila. Mananalo pa ba sila bilang kinatawan ng kanilang mga distrito? Can we be sure that BBBM ay mananalo? Or Martin Romualdez mananalo? Assuming manalo. Pero
Masisigurado ba tayo na iboboto sila bilang Prime Minister ng mga bagong halal ng mga ng membro ng Parliament? Yan po ay spekulasyon. Actually, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, kung titingnan po natin ang kasaysayan, paikot-ikot the same reasoning na wala namang basihan kung tutuusin. Noong 1971 Constitutional Convention, there was an attempt to shift from presidential to parliamentary. Hinarang po yan ni Ninoy Aquino. At maraming napaniwala, kasama na tayo, that the evil of shifting from presidential to parliamentary type could be Ferdinand Marcos Sr. would become a prime minister, and therefore he could perpetuate as chief executive of the land. That was in 1971. Nagkagulo, prinoklama ni Marcos ang martial law. After EDSA Revolution, si Core. After Core, it was Ramos in 1992 to 1998. Ramos attempted, I remember it because we were one of those who opposed it with the same reason. Ang parliamentary form of government is undemocratic simply because people have no rights to vote directly of their chief executive. So, undemocratic, sabi natin. Alala po natin, sumulat pa tayo ng article noon. At sabi natin, ayaw natin ng ministro. Gusto natin ang Pangulo. Ano pong dahilan? That theory that parliamentary type of government is undemocratic simply because we do not directly vote for the Prime Minister. After Ramos, JMA from 2001 to 2010, halos inubos ni JMA ang kanyang tenure of office para magkaroon ng shifting from presidential to parliament, with De Venecia being the Speaker of the House at that time. Pero with the same reasoning, wala pong nangyari. Total ang tao sapagkat undemocratic ito, sapagkat JMA might perpetuate herself in office. After JMA, pumasok si Pinoy, wala namang pakialam. Duterte, espousing the federalism from 2016 to 2022. Wala rin pong nangyari because Senate, Duterte at the time could not muster the 18 votes necessary to approve to convert Congress into a constituent assembly. At ngayon po, 2022 to 2028, ito pong People's Initiative na talaga most likely matutuloy na sana sapagkat ang nasa likod ay mga congressmen at marami na pa perma, tinututulan po pagkakagulo ulit o may banta ng pagkakagulo. At itong mga tao dito, lahat halos, hindi lahat halos, lahat tumututol dito. Ano ang objection? Undemocratic, paraan ito para manatili si Marcos or Sir Romualdez para maging Prime Minister. Mga kabarangay, kababayan, mga kapatid, paulit-ulit na lang po, pero isa ang sigurado natin. Ang ganitong uri ng pamahalaan, hindi po nagpapaunlad sa sambayanan. From 1935, starting with the presidential type of government
as instituted under the 1935 Constitution sponsored by the Americans. From 1935 to 2000, that is 65 years. From 2000 to 2024, that is 24 years. 65 plus 24, 89 years na tayo naging presidential form of government. Lalo pong naghihirap ang sambayan ng Pilipino at yumayaman ang mga membro ng oligarkiya at ng kanilang mga kakampi. Pinilit po ito na wasakin noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. ang mga oligarkiya, pinamumunuan ng mga Lopezes, ABS-CBN. Pinilit din po ito na wasakin ni Pangulong Duterte from 2016 to 2022. Pero wala pong nangyayari. With the present situation under President Marcos Jr., sa tulong po ng First Lady Lisa Araneta Marcos, lumalakas po ang oligarkiya. Lalo pong nalulugmok sa kahirapan ang sambayan ng Pilipino. At ito po ay tuloy-tuloy hanggat hindi nagkakaroon ng pagbabago. So, sa ating pananaw po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, dapat isulong po ang People's Initiative. Sino man ang nasa likod at ano man ang intensyon nila, wala po tayong pakialam doon. Ang mahalaga, sinasamantala po natin ang pagbabago para sa buhay ng masang Pilipino. Ito po ang ating ipinaglalaban dito. Mayroon pong compromise formula na inilatag ang dating Pangulong PRRD nung magkaroon po ng prayer rally sa Cebu in commemoration of the EDSA 1 last February 25. Ano po ang formula na inilatag dito ni PRRD? Ang sabi niya, pwedeng ituloy ang People's Initiative sa kondisyon na lahat ng nanunungkulan ngayon sa kasalukuyan ay hindi kakandidato, o ibig sabihin there should be a provision in the amendments of the Constitution to the effect that all those incumbent officers responsible for the amendment should not be allowed to run as candidates under the new Constitution, under the newly amended Constitution, para masigurado na nobody can perpetuate in office by way of this amendment o proposed amendment to the Constitution, nang sa ganon maiwasan yung takot ng mga Pinoy na talagang ang purpose lang ng pagbabago o pag-amenda ay para sila ay manatili sa kanilang tungkulin. So in other words, there should be an assurance. If they could give an assurance to that effect, sabi nga ng ating dating Pangulo, well, we can go on with the People's Initiative. And how can it be done? Sa transitory provision, paglalagay doon ng provision na walang sino mang kasalukuyan nanunungkulan ang pwedeng kumandidato, nang sa ganon maiwasan yung ang pwedeng kumandidato sa unang eleksyon pagkatapos maamindahan ng saligang batas, nang sa gayon po maiwasan yung takot na sinasabing ang
layunin lamang ng amendments na ito ay yung pagbabago, to perpetuate themselves in office. So yan po ang formula na inilatag ng ating Pangulo, dating Pangulo, PRRD. Well, much better kung magkaroon po ng ganitong provision sa amendments ng ating saligang batas para maiwasan na yung pagtutol na yun lang naman talaga simula noon hanggang ngayon ang tinututulan. So ang ibig po nating sabihin dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, yung shifting po, yung mas kailangan po ang tinatawag nating meaningful changes in the political aspect of the Constitution. Hindi yung magkakasundo just to compromise them. Sasabihin ng ating Pangulong BBM, hindi, sige, magkasundo tayo, economic provision lamang po ang ating babaguhin. Kalokohan po yan. Yan ay pagmamanipula sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino for their own personal interest. Alam po natin, kung pag-aaralan natin at ito ay pag-uusapan natin sa darating na panahon, kung bakit mas maunlad o bakit mas uunlad ang masang Pilipino kung tayo po ay magkaroon ng shifting o pagbabago mula sa presidential o parliamentary type. Bakit po? Paliliwanag natin sa susunod. Pero sa ngayon, this is the glaring truth. Isang maliwanag na katotohanan na simula noong 1935 hanggang ngayon at sa darating na panahon, patuloy na maghihirap ang Pilipino kung hindi po tayo magkakaroon ng shifting from presidential to parliament. Napatunayan na po natin yan for how many years? 89 years from 1935 to 2024. Hirap na hirap ang sambayan ng Pilipino. At ang masakit, after 89 years, wala po tayo nakikitang banaag at sikat ng isang bukang liwayway ng kaunlaran para sa buhay ng mga Pinoy sapagkat hindi po mangyayari yan kung hindi tayo magkaroon ng makabuluhang pagbabago at una po dyan, makabuluhang pagbabago sa saligang batas, hindi po sa probisyong pang-economic o pangkabuhayan, bagkus sa probisyon ng saligang batas na may kaugnayan sa politika. Because what we are going to change is the political structure of government. Pansamantala po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, marami pong salamat.